Welcome back to Today with Joey A! Woohoo! Alright! Kanina nakita na natin, narinig natin yung mga organizers ng Toronto Paskuhan, and ako I'm very much excited for next year, 2016, para sa mga kaganapan, anong ganap ng Paskuhan dito sa Toronto. And siyempre, pag sinasabi natin Paskuhan, hindi mawawala yung kainan, but definitely, lalo na tayong mga Pilipino, yung pamilya, yung families, di ba? Alam natin lahat yan na pag Pasko, dapat kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. And tonight's guest is actually very, in a way, medyo sad, but happy ending naman kasi 6 years sila. 6 years silang nagkahiwalay dahil nga, syempre yung mami dapat magtrabaho sa labas or sa abroad, tinatawag nila yung abroad, di ba? Pero ngayon, it's sobrang victory, and this would be their first Christmas after 6 years. So, hindi ko na papatagalin. I would like to introduce, syempre, si Mami. Mami Yen. Alright? Mami Yen, si Kuya AJ, and si Ate Sofia Ramos. Okay? Welcome po sa Today with Joey A. Thank you. Okay. Maraming salamat pala sa pag-unlock sa invitation namin na ma-interview namin kayo. Minsan, hindi madali, di ba? Pero syempre, balik natin yung buhay natin 6 years ago, nung first mo mahiwalay sa mga anak mo. Ano ba yung feeling na yun? That was 2009. 2009, malamang kasi 2015 ngayon, 2009, so 6 years, joke. Yeah, so 2009. Of course, mahirap sa loob ko. Siyempre, nanay ako to leave my kids out of the Philippines. So, napakasakit at Napakasakit ko yun, di ba? So, pero, what made you decide na talagang, siyempre, alis ako, alam mo yun, iwanan ko yung dalawa kong anak, pero kailangan ko lumabas. Ano ba yung big factor na kailangan mo lumabas? Siyempre, biggest factor talaga is I want their future to be the best for them. To give them the best future. Yeah, narinig mo kuya ha, narinig mo ate. Your mom wants you to give you the best future, di ba? So, pumunta ka ba agad dito sa Toronto or you went somewhere else? No, first I went to Taiwan and then I made a cross country here sa Canada. So, ilang taon ka sa Taiwan? For 2 years, I stayed there for 2 years. 2 years. And then after that, Then I came here sa Canada. so pretty much 6 years ka nagkahiwalay talaga? Yes. Hindi rin kayo 6 years magkasama ng Pasko? Yes, definitely. 6 years without celebrating Christmas with them. With them. Pero siyempre ngayon, high-tech na tayo, di ba? Medyo techy-techy na tayo. Nag-uusap pa kayo over Skype? Oo naman po. Siyempre, with all the social Hindi ka naman galit sa akin ganun. with all the social medias and the modern technology right now. So we have the Facebook, the Viber, the Skype. That's right. So, Siyempre, tanong natin si Kuya AJ. Kuya AJ, nung una kang nawala si Mami sa'yo, Mami Yen, ano ba yung naramdaman mo? Nawala si Mami for Christmas? Feeling ko, lonely was, medyo okay naman. Medyo okay naman. Okay naman wala si Mami, may mga kaibigan naman ako. Pero siyempre, iba pa rin, di ba? Iba pa rin si Mami magluto, yung gano'n. Oh. So, how about si Ate Sofia? Shy si Ate Sofia eh. yeah, she's so shy. She's so shy. Pero ano ba yung, how old were you nung naiwan ka ni Mami? Ilang taong ka na? 4. 4 years old. So, pero 4 years old, di ba, siyempre may mga kamuwang-muwang na yun sa di ba? So, sobrang sakit talaga malamang yung umalis ka nung gano'n. Pero, okay, paano mo na-overcome yung gano'n? Ano ba yung mga techniques mo dyan? Kasi siguro malamang meron tayong mga bagong worker din, yung mga overseas worker dito sa Toronto or all over the world na bago lang sila nahiwalay sa family nila. Meron ka bang maibigay na tip for them na paano i-overcome, lalo na for special occasions like Christmas? Like that. Para sa akin kasi, ang pinaka-importante is the constant communication. Oh, that's right. That's the very first thing to do. Dapat huwag kayo mawala ng komunikasyon, lalo sa pamilya nyo. Tapos, especially with the occasions like this, holidays, so kailangan keep in touch every time. Kung may free time kayo, do whatever you can, reach out for them. So, para yung communication
I mean, at saka yung pagka-miss nyo sa isa't isa is hindi mawawala. So, Kumbaga, okay, sorry. Magtanong ko lang, yung communication na sinasabi mo, frequent, is it everyday? if you have time, if pag time permits na may free time ka, then you can communicate. So, paano pag wala kang free time? Puro binabayaran mo yung time. Paano? Then maybe so if there's a will, if there's a way na makahanap ka, siguro naman kung gusto mo talaga, makahanap ka ng paraan na makipag-communicate sa kanila. Pero tanong ko si Ate Sofia, gusto mo ba, let's say, when you were still in the Philippines, you would like your mom to, syempre, to call you, di ba? Yung ganun. So, ano yung feeling mo na minsan, 2 araw na hindi nakatawag si Mami kasi medyo naging busy, alam mo yun? So, nami-miss mo ba siya? Or are you looking and are you waiting for it? Actually, pag hindi ako nakakatawag sa kanila, nagmamantol na yan. Sila na yung tumatawag sa'yo. Yes. Sometimes I ignore their calls kasi syempre busy sa work. But then I always find time really. Siyempre, naiintindihan naman natin yan eh. Yes. Kahit na late night na dito, tapos early morning sa kanila. Kahit na hindi pa natutulog, galing kang trabaho. Minsan, Yes. tayo dito, alam lang nila, akala nila, para ang sarap-sarap ng buhay dito sa Toronto, di ba? Siyempre, 2 trabaho, 3 trabaho, puyatan, alam mo yun, kuskus dito, kuskus doon, alam mo na yun, yung mga ganong bagay. Pero kung makahingi sila sa Pilipinas, parang yung pera nito umuulan. Ngayon, umuulan talaga. Wala talaga. Hindi naman. Tama lang. Pero si Kuya, ngayon, this would be your first, pretty much after 6 years, this would be your first Christmas ulit na magkakasama kayo, kasama niyo si Mami. Ano yung naramdaman mo? Masaya. Masaya. Opo. There is, mga ano talaga si Kuya, mga words masaya. Nakakalungkot, very ano. Pero hindi, kasi kanina, before the interview, natanong ko na sila eh. They're actually from Davao, di ba? Lumaki ka sa Davao. So, pwede ba nating mag-greet yung mga kababayan natin, mga Davaoenos dyan? Hindi ko na babanggitin, Mayor Duterte, ba? Hindi ko na sana babanggitin eh, pero sige. Oo. I-greet natin sila, Kuya, ng mga Merry Christmas sa Bisaya. Mayong Pasko po sa inyo, Davaoenyo. Parang Tagalog lang din eh, maayong Pasko sa inyong mga Davaoenyo. Dapat may malalim na Bisaya. Maayog-gid. Parang Ilonggo eh, no? Malipayong Pasko. Malipayong Pasko sa inyong tanan. Di ba mga Davaoenyos? Pero ano ba yung, nung nandun ka pa sa Pilipinas, o nandun pa kayo sa Pilipinas, ano ba yung gift na gusto mong makuha kay Mami? Siyempre marami. Siyempre marami. Ano yun? Ano yung marami na yun? Chocolate, laruan, Okay. tapos, Chocolates, laruan, hindi ko na po alam yung iba. iba. Mga gadgets, iba cellphone dapat. Oo, mga iPad, lahat ng mga Ayun, sabi ng government, iPad, iPhone, sa dati daw, mo lang daw yung para sa mata. How about si Ate Sofia? Ano ba yung gusto mong makuha gift kay Mami dati when you were still in the Philippines? She always asks for a Barbie doll. Barbie doll. Totoo ba yan? Sofia? Okay. So, ngayon, ano ba yung feeling mo, na after 6 years, finally, nakuha mo na sila, magkakasama na kayo as family. Ano yung naramdaman mo? Siyempre, sobra talaga. Kasi, Sobra. sobrang saya. Kasi, after that 6 years na makasama sila, and then first Christmas ngayon with them. So, priceless. Ano yung preparation mo? Ano yung mga pagkain? Yung kanina may nakita tayong ham. Mag-ham ka. Nakakanta kami yung ham eh. Kaya nga eh. Siyempre kakain tayo. Mag-prepare ka ba ng ham din? Of course, hindi nawawala yan sa Noche Buena. The traditional way of celebrating Christmas in a Filipino way. So ham talaga. Yung matamis-tamis. Manamis na. So, pwede ko ba makuha yung address mo para doon ako mag-Noche Buena? Okay po, bibigay ko sa inyo after. Ayun. Pero siyempre, meron ka bang mga last message doon sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na nahiwalay sa family nila? Message ko sa mga families, especially sa mom like me, a single mom like me na
been away from their kids, just keep in touch with your kids, show them or feel them that they love, and huwag kayo mawala ng pag-asa na makakasama niyo pa rin sila. Okay. Pero bago tayo mag-close for this segment, gusto ko lang din matanong kung ano ba yung greatest challenge or I would say greatest challenges na nangyari when you were apart, when you were away for 6 years. Oo. Maybe when our family, me and my husband separated during that years. During that years, yung nandito ka, tapos yung asawa When I mo was here and then my husband was back in the home. Philippines. Okay. Siyempre yung transition nila, the kids, the transition na with the whole family and then suddenly, But I commend you. You know what? I honor you and I commend you for being such a strong mom. Eh, tingnan mo ngayon, ang tatag mo, nakapa-highlights ka pa dyan, nakapag-makeup ka pa, di ba? Woman So, power. ang ganda-ganda. Tapos kasama mo na yung dalawa mong mahal na anak, di ba? Si Ate Sofia and Kuya AJ. Pero again, mga kapatid, tingnan mo, just hang on, just hold on. And alam natin, after everything, at the end of the day, magkakasama pa rin tayo, magkakapamilya pa rin tayo. Siyempre, sa pagbabalik ng Today with Joey A. Alright! Welcome back to Today with Joey A! Woohoo! Siyempre, yung show natin, hindi mawawala yung games at saka yung mga challenges. So ngayon, hindi na natin papatagalin. Tawagin na natin yung mga tatlong nagagandang dilag na maglalaro ng, ang tawag ng game natin ay Secret. Joke. Okay, halina kayo, mga ate, mga ating. Shake your bum bum! Yung game natin. And pinagpraktisan na nila ito eh. Pero syempre, bago tayo magsimula, ano pangalan natin? Grace. Grace, Gracia. Puno ka ng Gracia. Anong probinsya natin? Kalindapan. Kalinga, Apayao. Okay. Ano, pwede mo ba silang batiin sa dialect mo, yung batiin mo sila Merry Christmas sa dialect mo? O, Ilocano. Maupay. Hindi ba so? Naimas. Naimas na Pasko sa inyo na tanan. Naragsak na Paskwa yung amin. Ano, ulitin natin. Naragsak na Paskwa yung aming kabayan. Never mind, ang hirap eh. Parang Chinese lang. Okay, kayo po. Florence po. Florence po. Florence lang. Alam ko kasi Florence po eh. Ano probinsya natin? Labasor. Ilocos. Ano? I-greet mo rin sila. Naimbang grabe ikan naragsak na ito kapla ang iti Pasko amin. Haba naman no? Sabihin mo, mga ate, mga kuya, dito mo ako sa TV. Ganun, no? Hello! Ano? Okay, kayo po. Christina. Oh, Christina. Wow, Christina. What province? Hindi ko po alam. Hindi mo ba alam? May probinsya ba sa Pilipinas? Hindi nga. Lamay ka dito or what? Hindi ko alam may dito. So, Manila. So, Manila province. So, bakit di mo sila yung Bisaya? Mag-greet ka. Hindi ko alam mag-isipin. Tagalog ba Tagalog? Maligayang Pasko mo. That's good. Siyempre, si Grace, si Florence, and si Christina. So, ngayon, ang game natin is Shake Your Bum Bum. So, meron tayong prize, ha? Meron tayong, sa mga nanalo, meron tayong gift certificate from Gabalin. O, diba? So, siyempre, pag after nyo mag-shake, magugutom kayo, pwede na kayong kumain. Agad-agad. Okay. Siyempre, yung maestro natin, ready na ba? Talikod! Oo, dapat talikod kayo. Para makita yung bambam nyo. Okay? Ito, meron tayong 10 na balls. Dapat maubos lahat yan, ha? Okay, Docs? Music! Eh, bambam na! Shake! Sige, wala yan pa! Shake! Ano ba yan? Ika! Ganun! Takbo!
Wala pa rin? Isa lang, isa lang. Okay. Ayun! Nanalo din, may nanalo din. Si Grace kasi kung tumatawag, ganun-ganun lang eh. Nagpapakita pa rin eh. Sabi ko nga, tuwag, lahat, liyan, lahat-lahat. Pero si Grace yun ang nanalo. Grabe, ayos ka pala magsiksik-sik ka. So, di ba? So, anong feeling na nanalo ka? Nagugutom na po. Nagugutom ngayon. Siyempre, tawagin natin si Miss Abby para magbigay ng pamasko from Kabalin. Maraming salamat ha. Okay, consolation prize natin. Siyempre kay Ate Grace and kay Florence po. Ayun, meron din kayo. Okay, salamat. Pero siyempre, sa mga kalalakihan, hindi sila magpapatalo. Akala nyo yung mga babae na magaling mag-butisik? Magagaling din ang mga lalaki. Okay, tawagin na natin yung mga kalalakihan natin para magbutikol. Shake. Yung mga balls. Okay? Ayun, sana yung mga contestants natin. Kahit na tigil lima lang. Tigil lima. Joby. Okay, anong probinsya natin? Ilocos, Slovakia. Ilocos, Slovakia. Anong ward? Anong ward? Ilocos, Slovakia. Oh, batiin natin sila sa taga Ilocos, Slovakia na sinasabi mo. Nabara Pascual kami. Sabara, Apas kayo, amin. Ang galing. Yes, sir. Pangalan? Rick. Anong probinsya natin? Samar. Samar? Waray, Bisaya. Hindi yabang. Grabe. Talagang sa lahat ng mga Samar, hindi daw siya marunong Bisaya. Sige, ikaw na. Tagalog ka lang. Batiin natin sila in English. Sige, hindi ka marunong mag-Bisaya, French na lang. Meron response. Okay, sir, sila ko yan. Sami. Anong probinsya natin, sir? Taga-Butuan ka? Pag-sure. Taga-Butuan, sir to. Wala na mag-storya. Batiin natin sila sa taga-Butuan. Butuan language or dialect. Mayong pansa po sa inyo pa. Ay, basta sa tanan. Sila tanan. Okay. Pero siyempre, kanina, nakita niyo yung mga babae medyo natagalan sila maubos yung bola sa loob, diba? Pero ngayon, dapat sabi ng hindi na naman lalaki, dapat mabilis kayo. Hindi, siyempre, hindi mo makikita eh. Oo. Umarap ka mamaya kung ninalo ka. Ganun ba rin, meron tayong prize from Kabalin, gift certificate. Okay? Sige na, okay, talikod na tayo kuya. In 3, 2, 1, music! Oh, galing! Oh, ayos! Tapos na! Tapos ka na! Nanalo! Ito kasi sa... Anong card ka na, kuya? Maraming salamat kayo mga galing. Ilang seconds lang yun. Diba? Talagang na-prove natin lahat na mas magaling kumimbot ang mga lalaki kaysa mga babae. So again, maraming salamat and I'd like to call on Abby para sa prize natin. Ayan. Okay, kuya. Yun. Okay, maraming salamat. Sa pagbabalik ng Daily QA, yun na yung last segment natin. Kantahan portion tayo. Alright? Huwag kayo